Naku po mga kababayan, Senador Lacson, binastos itong si Senador Marcoleta. Binastos ang Minority Report at wala daw itong silbi. Ayun o, walang silbi ang Minority Report ni Marcoleta. Walang kwenta. Hala ka, tindi ni Lacson mga kababayan. Kaya nababanatan ni Marcoleta ito eh. Tila may tinatago. Yan yung mga komento ha. Anong meron? Ang nangyayari kasi mga kababayan, taki pa nang nangyayari. Yung pasabog ni Lacson na witness, sinasabi ng mga nagko-comment, tanim lang ito. Tila inililigtas yung mastermind. Hala ka. Ito po mga kababayan, talagang sinabi ni Lacson, walang kwenta. Walang silbi ang Minority Report. Dako. Ito po si Lacson mga kababayan. Talagang may matinding pasabog ito. Binabastos talaga ang Minority Report mga kababayan. Ito po. Senate Blue Ribbon Committee. Senador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Joel Weng, magandang umaga. Minority Report, sir. Ano ba ang initial reaction niyo po doon? Hindi sila kontento. I understand, pinadala na po ni Senate President Tito Soto sa tanggapan po ng Blue Ribbon. Anong initial reaction niyo po rito? Alam mo, Joel Weng, nang huling pinilang ko yung senador, alam ko 24 kami, hindi kami siyam eh. Aha. Wala sila doon? Ilan lang nandun, no? Nasa minority? Hindi, kasi wala naman sa rules yan eh. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng minority report. So, wala lang. Pinadala niya sa Blue Ribbon. Anong gagawin ko doon? Alam mo, how would they expect na irerespeto ko yung kanilang minority report? Even as a reference. Kung yung minority report mismo symbolizes alam mo, nagsisimbolize ng disrespect yun sa committee. O paano ko re-respetuhin yun? So as city senator, walang silbi ang Senate. Sinasabi ni Lacson, pag tinanggap daw niya itong report ni Marcoleta ay disrespect dito sa committee. Aba, yun pala ang kanyang interpretation. Mababastos ang imahe ng committee ng Blue Ribbon. Anong ibig sabihin ni Lacson dito, mga kababayan? So, ibig sabihin pala, pag sa katotohanan, pumanig ang Blue Ribbon, mababastos ang imahe ng Blue Ribbon Committee? Hala ka, matindi si Lacson. Minority Report. Wala, kasi wala naman sa rules at saka hindi naaayon. Meron kaming, isa lang nga aming Blue Ribbon Committee, 17 members, plus 3 ex officio. So, yun ang question dito eh. I-expect pa nila na irerespeto ko, bibigyan ko ng respeto yung kanilang minority report. Samantalang yung minority report mismo, disrespect sa committee. Disrespect sa Senado. Kasi nga, hindi naman siyam lang yung senador eh. Na 6 yung nagpirma. 24 kami eh. At saka yung report, isa lang ang kikilalanin na committee report. Andun po. Yung manggagaling sa Blue Ribbon Committee, iraroute sa mga members, lahat ng members. At pag ito'y sufficiente yung signatures, i-report out sa floor, magdidebate kami. Ang gagawin nila dapat, alam mo, matagal na rin sila mambabatas eh. Ewan ko bakit naisipan nila yan eh. Sabi nga Kung ni gusto nilang ipasok, kung gusto nila ipasok yung kanilang, yung gusto nila, sa amendments nila dadaanin yun. Pag ni-report out ko yung committee report, magkakaroon kami ng debate. Yes. Tapos magkakaroon ng amendments. O kung ano yung gusto nilang ipasok na amendments, edi i-propose nila sa floor, sa plenary. Or pwedeng pag naglabas po kayo ng committee report, Senator, maglagay sila ng reservation doon. O kaya naman, hindi sila pipirma Mag-dissent bilang sila. pagtutol. Correct, oo. Dissent lang, O kaya with reservations, o kaya will interpolate, lagyan nila. Ang observation ni Senate President Tito Soto pang media. Ganon din ba ang dating sa inyo nito? Tama. Yun lang naman ang purpose nila eh.
Senator Inuna Dusano, pa nga nilang ipakita sa media bago nila ipadala sa office ni Senate President na hindi nga tinanggap eh. doon po sa Kasi nga, kung sa inyo, hindi nyo naman papansinin. Ay nako, Lacson. Tagal-tagal mo ng senador. Yan ang sabi ng komento ha. Senador Lacson, ang tagal-tagal mo na nag-iimbestiga. Puro sarswela, bulagaan ito. Anong ginagawa mo? So, ibig sabihin, pag pumanig ka sa katotohanan, mababastos ang Blue Ribbon Committee. Yun ang sinasabi niya eh. Parang walang respeto. Parang binastos ang komite pag tinanggap itong minority report na ito. Kasi nga naman mga kababaeng questionable, itong mga pinapalabas si Lacson, yan po sinasabi ni Senador Marcoleta. Diyos ko Lord, Lacson, hanggang kailan ka magbulag-bulagan dito? Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Na pagka tinutumbok na yung mastermind, nandyan naman yung taga-salag. Nandyan naman yung taga-tago. Si Boy Tago. Nako po, mga kababayan ko. Ano na, Lacson? Tito Soto, bulagaan na lang tayo hanggang matapos ang termino. Mga kababayan, tuloy pa natin. Senate Minority Report, meron silang parang doon may may mga pictures. Parang linya ng kung sino ang mga dapat ay managot. May pinupuntirya doon si dating House Speaker. Nandun po sa picture si dating House Speaker Romualdez. May question mark doon sa kanyang ulunan. Ibig sabihin, Meron pang may isa pang mas malaking tao sa kanya. above Romualdez na dapat daw pong managot. Una mo na kung tanongin si Romualdez po ba ipapatawag pa rin sa Senate Blue Ribbon Committee or iimbitahan? Weng, hindi nga natin dapat pinag-uusapan yung laman ng minority report na yan kasi wala nga sa libro, wala sa hulog. O sige, disregard po natin yung minority report. Pero Pero nababanggit dating po speaker po ba, iimbitahan nyo pa rin? Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker. Ayan ang depensa ni Lacson. Wala daw sa hulog, walang silbi, walang kwenta. Mga kababayan, interparliamentary policy, interparliamentary courtesy, hindi dapat imbitihan si Martin dito, mababastos ang komite. Grabe talaga si Lacson, ang galing. Tila nag-aabogado. Di ba nung tinanong ni Marcoleta itong mga testigo, imbes na yung dalawa na testigo ang sasagot, ang sumasagot po si Ping Lacson, mga kababayan. I-check natin ha. Ito po. Yes, I know that you're... Ito po, mga kababayan ko. Lacson witness. Lacson witness. Ito po, mga kababayan. Ipakita ko lang ha, paano sinasagot ni... I-check nga natin. Ito po, mga kababayan ko. Naku, magugulat kayo dito. Ito po. Pinky Lacson, bagong resource person at spokesperson pa. Balik po tayo dun sa dalawang... Ito po si Marcoleta ha. May pasabog po ito. Ito po, mga kababayan, magugulat kayo dito. Talagang resource person at spokesperson pa. Naku po. Ito po. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po ay makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course.
Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina. Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. So, and another one, I think Mark Venture something, at saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may O nakita nyo? Resource person at spokesperson pa. Bakit gano'n naman, sir? Bakit kayo po ang sumasagot? Kaya nga po sila andyan tapos may spokesperson pa sila. Kaya po kayo po ba ay may tinatago? Tila ba'y pinipigilan nyo silang magsalita? Bakit dahil may masasabi sila na wala sa script ninyo? May pinagtatakpan po ba kayo, Pinky? Yawa. Ayan, yung mga komento. joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker. Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang, allegedly, ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon, February or January, at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So, hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that DOJ or the Ombudsman or the Ombudsman can follow through, We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the 2 ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Ayan, mga kababayan, nakita nyo po paano po ipagtanggol ni
paano ba pagtanggol ni Lacson itong sinasabi dito na big fish? Ituloy natin mga kababayan. Ano bang sinasabi ni Lacson dito? Hindi, kasi inimbita na namin, di ba? Okay. May interparliamentary courtesy umiiral, hindi nagpunta. Mm. Maski ganong imbita namin at hindi nagpupunta, useless naman yung invitation kasi hindi naman pwedeng pilitin ng bawat chamber na papuntahin yung maski sinong miyembro ng kabilang chamber kasi meron niyang interparliamentary courtesy. Ngayon, yung nangyari sa last hearing, di ba merong, kasi may tumawag sa akin yung dating may-ari ng bahay. Mhm. Dahil nga lumalabas yung balita na ang nakabili si Speaker Romualdez. Ang na-provide doon, at the very least, nagkaroon ng lead. Kasi, di ba, tinuro ng dalawang witnesses, si Carly Diskaya, in-identify nila, na siyang nagpunta doon at sinasabing umalis na kayo dyan kasi ako yung kontraktor at gagawin na namin ito. Anong implikasyon noon? Kasi, di ba, tinatangga mismo ng kampo ni Speaker Romualdez, pati ni Diskaya, tinanggi niya na sila Correct, sir. magkakilala o kaya may ugnayan. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman enough yun to implicate, pero at least merong lead ngayon na bago, na merong ugnayan si Diskaya at saka si Speaker, former Speaker. So yung denial Now, lang nung ay... in-identify yung ng dalawang witnesses, alam mo, under sa rules, sa rule on evidence, mas may weight, no? Ina-outweigh noong positive identification and denial. Malinaw yan. May mga jurisprudence yan. Sa Philippine jurisprudence, yung positive identification, kasi affirmative yun eh, may mas mabigat ang weight noon kaysa doon sa denial nung in-identify. Kasi yung in-identify, that's self-serving. At saka negative yun eh. Samantalang yung pag-identify, yung identification, that's positive, affirmative. Kaya maski dumating sa korte, maski sa police, maski anong police lineup eh, mas binibigyan ng weight ng korte yung identification kaysa sa denial ng in-identify. Opo. Although ito So yun sa akin, no? Opo. Now, ngayon binanggit ko na rin doon kasi nasa akin naman yung dokumento Yes, para sir. maging part ng record. Nang nakabili ng bahay ni Miss Doris Magsaysay Ho, doon sa number 30 Tamarin Street, yung Golden Pheasant Holdings Corporation. Anong significance noon? Ang major stockholder noon, 99% yata yung pag-aari, isang tao, Jose Raulito Paras. Sino si Jose Raulito Paras? Yung si Attorney Paras, siya ay dating treasurer noong EEI, or yung, basta isa sa mga kumpanya na associated din kay former speaker. At least tatlong nakaupo siya sa board ng at least ng tatlong kumpanya ni Speaker Romualdez. So what I'm trying to say is, meron nga yung pwedeng lead na ipursu ang ombudsman kasi meron naman silang tinatawag na field investigation, di ba? Kung gusto nilang ipursu na, kasi hanggang sa ngayon yung sinasabi lang itinuturo si Speaker Romualdez, si Gutesa yun eh. Okay, nandoon na ako, maski isasama ko rin sa aking committee report yung testimonya ni Gutesa kasi while nawawala siya, nag-testify naman siya sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, under oath. Ang hindi siya nakapag-testify sa DOJ o kaya sa Ombudsman kasi nawala siya. Pero sa committee, bibigyan natin ng puwang o space yung kanyang testimony kasi that was given under oath. Sinumpa ang salaysay ni Gutesa yon sa mismo sa committee. Okay. Pero ang hanapan natin dito, yung corroborative statement. Correct. Okay, kaya Hindi lang... tulad ng kay Bernardo. Di ba kay Bernardo, tinanggi rin ni Olaybar. Yes. Opo. Itinanggi rin ni Maynard Ngu. Tinanggi rin ni Bonoan. Pero, ang difference naman nung kay Bernardo, nung sinabi niya yung nag-prepare ng listahan, nagpahanda ng listahan, si Olaybar, nandun mismo sa GAA yung 2.85 billion na sinasabi. Ayan mga kababayan, talagang makikita nyo po yung mga tao dito galit na galit po mga kababayan. Di ba? Kita nyo naman sabi ni Lacson, walang kwenta, walang silbi ang minority report.
Saka hindi pwedeng imbitihan si Martin Romualdez kasi merong umiiral na parliamentary courtesy. Naku po mga kababayan ko. Tignan nyo pa yung mga komento dito ha. Babasa lang po tayo ng mga komento. Ito po yung komento dito. Pinky Lacson, bakit ikaw sumasagot? Hindi ka bisado nung dalawa yung script eh. Alam na ni Marcoleta yan bakit si Lacson ang sasagot. Hindi naman siya ang tinatanong. Maraming questionable sa ginagawa ni Lacson. Bakit siya ang sumasagot na dapat yung mga taong tinatanong? Naku po mga kababayan ko. Totoo nga naman no. Bakit po si Pampilo Lacson ang sumasagot? Na ang dapat ay sumagot yung mga witness. Naku po, kaya nababanatan itong si Lacson eh. Diba mga kaya no? Yan po yung komento. Basahin natin ha. Si Lacson yata ang resource person. Siya halos sumasagot eh. Ang galing sumagot ni Ping kahit di siya tinatanong. May witness ka pa Lacson kung ikaw lang din pala ang sasagot. Alam na hindi na nga ang testigong sumasagot si Lacson na. Lacson hindi ikaw ang tinatanong. Bakit ikaw ang sumasagot? Resource person ka ba Pinky? Tanim witness si Lacson. Si Ping Lacson ba ang witness? Naku po. Kainaman di naman siya tinatanong eh. Ba't siya nasagot? Lacson, dapat di mo na pinagtanong si Marcoleta. Naku po mga kababayan. Naku, may script yan si Lacson. Tama na, ang tinatanong lang ang dapat na sumasagot. Naku, bakit si Lacson ang sumasagot? Hindi naman siya ang tinatanong. Naku po mga kababayan ko. Talagang galit na galit yung mga tao dito. Ayan no. Nakita nyo po mga kababayan. Nako po. Yari na naman si Pampilo Lacson dito. Nabanatan na naman ni Senador Marcoleta. Sabi, ba't si Lacson ang sumasagot? Diba? Anong meron? Ayan o, tignan nyo ha. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. Ayan mga kababayan, bakit ikaw Lacson ang sumasagot? Hindi naman ikaw ang tinatanong. Alam na alam Lacson. Tama naman si Marcoleta, bakit di niya hayaang sumagot yung mga witness? Ayan po mga kababayan. Nababash po si Lacson ngayon na naging spokesperson, resource person pa. Kaya sabi ni Lacson, walang silbi itong, walang silbi ang minority report ni Marcoleta. Itapon sa basura yan. Mga kababayan, kayo na ang umusga
Tama ba ang ginagawa ni Senador Lacson dito? Na tila may tinatago, may pinaplantya. Bakit siya ang sumasagot sa tuwing nagtatanong si Senador Marcoleta? Dapat yung mga witness ang sasagot pero siya ang sumasagot. Kaya nasasabihan na resource person, witness pa ito. Ay naku Lacson, kailan ka kaya magbabago? Yun po ang mga tanong ng mga taong bayan. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, i-comment nyo kung ano masasabi nyo. Okay? At i-share, i-subscribe, i-like ang bidyong ito. For transparency, for a better democracy. Mga kababayan, this is the Wonders Philippines. Mabuhay. At i-comment nyo kung taga saan po kayo. Salamat po.